Tila isang nagbabagang pader ang sumasalubong sa mukha ng sinumang bumabagtas sa kahabaan ng EDSA. Ang init na ibinubuga ng aspalto ay sapat na para halos mapapikit ang mga motorista. Ngunit sa gitna ng ingay ng mga busina at dagundong ng mga tambutso, may isang lugar na nagpapabagal sa daloy ng trapiko. Isang biglaang checkpoint sa dulo ng isang kanto sa Cubao. Alam ng mga matagal ng residente sa lugar na iyon na hindi ito isang opisyal na operasyon. Sa likod ng mga traffic cone na tila minadaling inilagay at isang maliit na tarpaulin na may nakasulat na vehicle inspection, nakatayo si Police Senior Master Sergeant Santos, isang pulis na matagal nang kilala bilang hari ng kotong sa kalsada. Nasa mga 40 anyos na siya. Medyo malaki na ang tiyan, ngunit ang boses niya ay laging malakas at ang tingin ay nanunuot. Sa kanyang kaliwa ay may dalawa pang kasama, ngunit siya lang ang kitang-kita na aktibo, o marahil, uhaw na uhaw. Magaspang niyang iwinawagayway ang kamay, pinapara ang mga motorsiklong dumadaan ng walang gaanong paliwanag. Halos lahat ng motoristang pinahihinto ay lumalabas na may halong inis at takot sa mukha. Marami ang nauwi sa kiareglo sa lugar din na iyon. Hindi kalayuan, isang binatang nagngangalang Jose, 26 na taong gulang, ang nagpapatakbo ng kanyang simpleng motorsiklo. Kakagaling lang niya sa paghahatid ng isang package. Bilang isang delivery rider, kailangan niyang habulin ang oras. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang sentido, hindi lang dahil sa init, kundi dahil nangako siya sa kanyang ina na uwi siya ng mas maaga ngayon. May karamdaman ang kanyang ina. Nang makita niya ang kumpol ng mga motorista sa unahan, kusa siyang nagpreno. Naku, checkpoint na naman, bulong niya sa sarili. Ngunit nang makalapit siya, may napansin siyang lalong nagpakunot ng kanyang noo. Hindi ito ordinaryong checkpoint. Walang opisyal na patrol car, walang supervising officer, at ang porma ay malayo sa pamantayan. Gayunpaman, huminto pa rin si Jose. Hindi siya ang tipo na lumalabag sa batas at sigurado siyang kumpleto ang kanyang mga papeles. Paghinto niya sa gilid, agad siyang nilapitan ni Sergeant Santos. Lisensya at rehistro, sigaw nito na walang bahid ng paggalang. Ibinigay ni Jose ang lahat. Sinuri ito ng pulis ng saglit, pagkatapos, nang walang malinaw na dahilan, ay nagsalita, huli ang rehistro ng motor mo. Peligroso 2. Itatabi namin tong motor mo. Nanlaki ang mga mata ni Jose. Sir, kababayad ko lang po ng rehistro noong nakaraang buwan. Ito po ang ebidensya, sabi niya habang itinuturo ang sticker sa plaka. Nagkunwari si Santos na hindi ito nakikita. Huwag ka ng maraming dahilan. Kung ayaw mong maabala, mag-areglo ka na lang. Alam mo na kung paano, di ba? Ang tono ng kanyang boses ay malinaw na hindi nag-aalok ng solusyon. Iyon ay pangingikil. Huminga ng malalim si Jose, sinusubukang manatiling kalmado. Sir, delivery rider lang po ako. Wala po akong sobrang pera at wala po akong kasalanan. Saglit na tumahimik ang lugar. Ang mga kasamahan ni Santos ay nakatingin lang. Walang sinumang nagtangkang mamagitan. Naging matalim ang tingin ni Santos. Tinaturuan mo ba ako sa trabaho ko? Ha, sigaw niya habang hinahampas ang kamay sa manibela ng motor. Nagulat si Jose, nayanig ang kanyang motorsiklo. Ilang motorista na nakakita ay nagsimulang magbulungan. Ngunit walang sinumang nangahas na makialam. At nang walang babala, sinabi ni Santos, kunin niyo na iyang motor. Lumapit ang dalawa pang pulis. Akma nilang hihilahin ang motorsiklo. Sir, wag po kayong ganyan. Pinag-ipunan ko po yan ng ilang taon. Tumaas ang boses ni Jose. Pero hindi dahil sa gusto niyang lumaban, kundi dahil sa desperasyon. Hinawakan ni Santos ang kanyang kwelyo. Kung gusto mong mag-eskandalo, dedetin na rin kita. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jose na kumukulo ang kanyang dugo. Ngunit alam niya ang isang bagay, ang paglaban sa pulis ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Nagpakawala siya ng isang mahabang hininga, sinusubukang kontrolin ang sarili. Ngunit nang akmang paandari ng isang pulis ang kanyang motor para dalhin, kusang hinawakan ni Jose ang manibela para pigilan ito. Itinuring iyon ni Sergeant Santos bilang paglaban. Nang walang pag-aalinlangan, malakas niyang itinulak ang balikat ni Jose. Bumagsak si Jose sa mainit na aspalto, at nagasgas ng malubha ang kanyang tuhod.
Napigil ng mga tao sa paligid ang kanilang hininga, walang nangahas na magsalita. Ngunit ang kawalang katarungan ay malinaw na sumampal sa mata ng lahat. Habang tumatawang mapang-uyam, sinabi ni Santos, matigas pala ang ulo mo, ha? Kung gusto mong makuha ang motor mo, maglabas ka ng 1,000. O gusto mong matulog sa presinto? Naggalit ang mga ngipin ni Jose, namumula ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pakiramdam na minamaliit, tinatapakan, at tinatratong parang basura. Habang tinitiis ang sakit sa tuhod, tumayo siya. Sir, may sakit po ang nanay ko sa bahay. Kailangan kong umuwi agad. Wala po akong kasalanan. Pakiusap, huwag niyo pong kunin ang motor ko. Isang babaeng motorista na kasama sa pila ang nagtakip ng bibig, naaawa sa kanyang kalagayan. Ngunit pinili niyang manahimik dahil sa takot. Tiningnan ni Santos si Jose mula ulo hanggang paa. Dami mong dahilan. Itabi na iyan. Pumunta ka na lang sa outpost mamaya kung gusto mong kunin, magdala ka ng pantubos. Pantubos. Ang salitang iyon ay tila isang mapurol na kutsilyong humiwa sa tiyan ni Jose. Sa lahat ng kanyang lakas, sinubukan niyang hawakan ang manibela ng kanyang motor sa huling pagkakataon. Ngunit isang suntok mula sa isa pang pulis ang nagpatanggal sa kanyang kamay. Dinala ang motor ng pulis patungo sa isang bakanting outpost na hindi kalayuan. Tanging ang alikabok na dumidikit sa likurang gulong ng kanyang motor ang nagawa niyang pagmasdan. Habang papalayo, habang nawawala. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Pagkatapos, mula sa malayo, nagsimulang marinig ang mga boses ng mga tao. Kawawa naman. Bakit naman ganoon? Malinaw na pangingikil yan. Kung lalaban ka, lalo kang mapapahama. Ngunit walang tumulong. Lahat ay naging mga piping manonood lamang. Tumingin si Jose sa lupa. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam ng kawalan ng magawa sa harap ng kapangyarihang inaabuso. Naalala niya ang kanyang ina. Nakita niya ang kanyang maputlang mukha. Naalala niya ang text ng kanyang ina kaninang umaga, "Anak, mag-ingat ka sa daan. Huwag kang gagabihin." Ang mga salitang iyon ay tila tumusok sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay nabigo siyang protektahan ang kanyang motor, ang kanyang trabaho, at ang kanyang pangako sa ina. Matapos punasan ang sugat sa kanyang tuhod, huminga siya ng malalim at tumingin sa direksyon ng outpost kung saan dinala ang kanyang motor. Kung hindi nila rerespetuhin ang mabuting paraan, hahanap ako ng ibang paraan. Mahina ang kanyang boses, halos isang bulong, ngunit puno ng determinasyon. Sa gitna ng init ng tanghali, sa pusod ng magulong Maynila, isang bagong layunin ang isinilang, ang buwagin ang iligal na checkpoint na iyon. Ano man ang panganib, ang mga hakbang ni Jose ay mabagal ngunit tiyak. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang simula ng isang serye ng mga pangyayari na wawasak sa buong maruming laro ni Sergeant Santos. Isang katapusan na hindi inaasahan ng sinuman. Naglakad ng paika-ika si Jose patungo sa maliit na outpost kung saan dinala ang kanyang motor. Ang outpost ay hindi isang opisyal na istasyon ng pulis, kundi isang lumang gusali, dating tindahan ng loto na matagal nang sarado. Ang pintura sa mga pader nito ay natutuklap, ang salamin sa bintana ay basag sa ilang bahagi, at ang pinto ay nakakandado lamang ng basta-basta. Ngunit sa loob ng lumang gusaling iyon, itinago ni Sergeant Santos at ng kanyang dalawang kasama ang mga motorsiklong kanilang kinumpiska. Mga motor na hindi naman talaga kinumpiska dahil sa paglabag, kundi dahil sa pangingikil na nagkukubli bilang operasyon. Nang makalapit si Jose, nakarinig siya ng tawanan mula sa likod ng outpost. Sumilip siya sa isang siwang sa pader at nakita ang isang bagay na lalong nagpakulo ng kanyang dugo. May 7 motorsiklo doon, nakaparada ng magkakasunod. Si Santos ay nagbubukas ng isang pitaka na puno ng mga nakatuping pera, malinaw na resulta ng mga areglo mula sa mga motoristang naging biktima. Ang kanyang mas batang kasama ay mahinang nagtanong, "Boss, sigurado ba to? Ang daming nakakita kanina." Sumagot si Santos habang umunguya ng sigarilyo. "Kalma ka lang. Hanggat hindi bumababa ang mga taga-crime, tuloy lang tayo. Sa katakot naman ang mga yan. Walang maglalakas loob na magsumbong." Nagtawanan ang dalawa niyang kasama.
Kinuyom ni Jose ang kanyang kamao. Ngunit alam niya ang isang bagay, ang harapin sila ng direkta ay parang pagpapakamatay. Hindi si Jose tanga. Hindi siya sundalo, hindi martial artist, hindi isang bayani sa pelikula. Isa lamang siyang delivery rider na nagsisikap maging tapat. Kung gusto niyang lumaban, kailangan niya ng ebidensya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa likurang bulsa, binuksan ang kamera, at nagsimulang mag-record ng palihim. Nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ito ang unang ebidensya, bulong niya. Ngunit bago pa siya makapag-record ng mas matagal, isa sa mga pulis ang lumabas sa harap ng outpost. Agad na yumuko si Jose at nagtago sa likod ng isang poste ng kuryente. Agad siyang pinagpawisan ng malamig. Hoy, may narinig ba kayo? Tanong ng pulis mula sa malayo. Sumagot si Santos, hangin lang yan. Pasok na. Ayusin muna natin tong mga motor na to. Pagkapasok muli ng pulis, agad na dumikit si Jose sa pader, lumalayo hanggat maaari nang hindi gumagawa ng ingay. Naintindihan niya ang isang bagay, kung mahuhuli siya, tapos na ang buhay niya. Habang siya ay papalayo, isang malumanay na boses ang tumawag sa kanya, "Kuya, sandali." Lumingon si Jose. Sa harap ng isang maliit na sari-sari store na medyo natatago ng isang puno, isang babaeng nasa mga 55 taong gulang ang nakatayo habang may hawak na walis. Ang pangalan niya ay Aling Nena, ang may-ari ng tindahan na dekada na sa lugar na iyon. Lumapit si Jose nang may pag-aalinlangan. Opo, Nay. Tiningnan ni Aling Nena ang sugat sa kanyang tuhod. Ikaw yung biktima kanina, no? Nakita ko mula rito. Natigilan si Jose. Walang sinuman ang gustong makialam, kaya hindi siya sanay na may nagmamalasakit. Opo, Nay. Nasa kanila po ang motor ko. Naging mabigat ang kanyang boses. Huminga ng malalim si Aling Nena. Matagal na silang ganyan. Ang mga maglalakas loob na lumaban, ginigipit. Ang nagbabayad, pinapakawalan. Pero habang tumatagal, lalo silang lumalala, dumarami ang biktima. Napalunok si Jose. Nay, may iba pa po bang sumubok magreklamo? Dahan-dahang tumango si Aling Nena. Dati, may isang nagngangalang Mang Romy, isang rider ng angkas. Kinumpiska ang motor niya dahil daw hindi standard ang side mirror. Pero orihinal naman. Nagalit siya at balak mag-report sa VIP. Kinagabihan, pinuntahan siya ng mga lalaki, binalaan na huwag nang gumawa ng gulo. Natigilan si Jose. Mula noon, hindi na siya nangahas ulit. Lalong natakot ang mga tao. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Ang hangin ng tanghali ay nagpapagalaw sa mga sanga ng puno sa itaas nila. Pagkatapos ay idinagdag ni Aling Nena, may isa pang sumubok mangolekta ng ebidensya at halos magtagumpay. Pabulong ang kanyang boses. Pero lumipat siya bago pa man makapag-report. Sino po, Nay? Ang pangalan niya ay Daniel, isang estudyante ng computer engineering. Madalas siyang tumambay dito sa tindahan noon. Bakit po siya lumipat? Sabi niya, hindi na raw siya ligtas. Pero kung gusto mo, naitago ko pa ang flash drive na ipinagbili niya bago umalis. Sabi niya, mahalaga raw ito kung may iba pang magtatangkang lumaban. Nanlaki ang mga mata ni Jose. Flash drive. Ano po ang laman? Umiling si Aling Nena. Hindi ko kailanman binuksan. Pero sabi ni Daniel, ito raw ang ebidensya ng mga illegal na checkpoint nila sa loob ng 3 buwan. Madalas siyang mag-record gamit ang hidden camera mula rito sa tindahan. Naramdaman ni Jose na bumibilis ang kanyang paghinga. Nay, pwede ko po bang makita? Pumasok si Aling Nena sa tindahan at binuksan ang isang lumang kahon. Maya-maya, bumalik siya dala ang isang maliit na itim na flash drive. Ang sticker sa gilid nito ay natuklap na. Ito, sabi niya habang inaabot. Kung talagang gusto mong lumaban, gamitin mo ito ng may pag-iingat. Tinanggap ni Jose ang flash drive na para bang hawak niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Maraming salamat po, Nay. Ngumiti ng bahagya si Aling Nena. Mag-ingat ka, anak. Hindi sila ang tipo ng mga taong basta-basta na lang magpapatalo. Umuwi si Jose sa kanyang maliit na inuupahang kwarto.
isang silid na may sukat na 3 metro, na may lumang electric fan at isang maliit na mesa. Natutulog ang kanyang ina nang siya ay dumating, kaya't agad siyang umupo sa harap ng kanyang laptop. Nanginginig ang kamay ni Jose nang isaksak ang flash drive. Inabot ng 10 segundo bago ito mabasa. Pagkatapos, isang folder na may pangalang Key Operation Dilimdi ang lumitaw. Binuksan ito ni Jose. Lumaki ang kanyang mga mata. Sa loob nito, mayroong dose-dose ng mga video. Mga recording ng mga illegal na checkpoint, mga boses ng pangingikil, mga motoristang pinipilit magbayad, patunay ng mga motorsiklong kinukumpiska ng walang basehan. Malinaw na nakikita ang mga mukha ng mga pulis, ang oras at petsa ay maayos na nakatala. Mayroon ding isang text file na naglalaman ng buod. Isang pangyayari bawat araw. Ang isa sa mga ito ay nagsasabing may sistema sila ng setoran. Si Santos ang may pinakamalaking parte. Ang peking checkpoint ay ginagawa tuwing ikalawang araw. Kung maraming biktima, itatago ang motor hanggang magbayad. Napapikit si Jose. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito. Malaki to, bulong niya. Kung ang mga ebidensyang ito ay makakarating sa media o sa wawasak ang buhay ni Santos at ng kanyang grupo. Bukod sa mga video, binuksan niya ang isa pang file. Isang Excel file na may pamagat na datos pangingikil. Ang laman nito ay mga pangalan ng biktima, lugar, halaga ng key areglo, numero ng motor na kinumpiska, at oras ng pangingikil. May daan-daang datos, kabilang ang ilang mukha na nakita ni Jose kanina sa checkpoint. Napalunok siya. Biglang may pumasok na mensahe sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Tigilan mo na yung pag-asikaso sa motor mo. Huwag kang gumawa ng gulo. Agad na natigilan si Jose. Ang malamig na pawis ay bumasa sa kanyang leeg. Paano nila nalaman? Pinapanood ba nila siya o may nagsumbong? Pagkaraan ng ilang segundo, isa pang mensahe ang pumasok. Kung gusto mo pang mabuhay, sumunod ka na lang sa patakaran. Dahan-dahang tumayo si Jose at isinara ang kurtina ng bintana. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Ngunit walang takot na makahihigit sa pakiramdam ng nawasak na dignidad ng kunin ang kanyang motor nang walang katarungan. Huminga siya ng malalim at sinabi, hindi ako tatahimik. In-on ni Jose ang electric fan. Mabilis na nag-isip ang kanyang utak. Kung direkta siyang magre-report ngayon, malaki ang panganib. Maaaring manipulahin ni Santos ang ebidensya o siya pa ang baliktarin. Kailangan niyang gawin ang lahat ng tama. May naalala siyang isang bagay, sa mga katrabaho niya, may isang dating nagtrabaho bilang admin staff sa isang presinto ng pulis. Ang pangalan niya ay Marco, isang masayahing lalaki na laging may dalang tinapay saan man magpunta. Tinawagan niya ito. Marco, abala ka ba? Kailangan ko ng tulong mo. Importante. Narinig ni Marco ang seryosong tono sa boses ni Jose. Pupunta ako sa boarding house mo ngayon. Wala pang 20 minuto, dumating si Marco na medyo hinihingal. Anong nangyari? Panik na panik ang boses mo. Ipinakita ni Jose ang screen ng laptop sa kanya at sa loob ng 5 minuto, biglang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Pagkatapos, tiningnan ni Marco si Jose at sinabi, kung malaman nilang hawak mo tong ebidensya na to, hindi sila tatahimik. Hindi sumagot si Jose. Alam na niya iyon. Bukas, mahinang sabi niya, kikilos na ako. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, may malakas na kumatok sa pinto ng kwarto ni Jose. Dok! 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 Nagising ang kanyang ina. Jose, sino yan? Bumangon si Jose na malakas ang kabog ng dibdib. Lalong lumakas ang katok. Buksan mo to. Isang malakas at magaspang na boses ng lalaki. Napalunok si Jose. Kakauwi lang ni Marco 2 oras na ang nakalipas. Imposibleng bumalik siya. Tiningnan niya ang kanyang ina at sumenyas na manatiling tahimik. Ang katok ay naging isang sipa. Door. Akmang lalapit si Jose nang biglang huminto ang katok. Tahimik. Napakatahimik.
Pagkaraan ng ilang segundo, narinig ang tunog ng isang motorsiklong papalayo. Sumilip si Jose sa bintana. Ang dalawang pulis na kasama sa checkpoint kahapon ay nakatayo sa dulo ng eskinita, lumingon sa direksyon ng kanyang tinitirhan bago umalis. Dahan-dahang isinara ni Jose ang kurtina. Tama si Marco. Alam nilang lumalaban ako. Napapikit siya, huminga ng malalim. May takot. Pero may mas malaking bagay sa kanyang dibdib, ang kanyang dignidad, ang kanyang motorsiklo, at ang daan-daang iba pang biktima. Sa araw na iyon, nagpasya siya, ang digmaan ay nagsimula pa lamang. Kinaumagahan, hindi mapakali ang kapaligiran sa tinitirhan ni Jose. Ang kanyang ina ay nakaupo sa kama, maputla ang mukha, hawak ang isang prayer mat na hindi pa natitiklop. Alam ni Jose na narinig ng kanyang ina ang malakas na sipa sa pinto kaninang madaling araw. Kahit hindi siya nagtatanong, malinaw ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Jose, anong problema? Sino yung kanina? Mahina ang boses ng kanyang ina, ngunit ramdam ang panginginig ng takot. Umupo si Jose sa tabi niya. Hinawakan niya ang mga kamay nito na may edad na. Wala po yun, Nay. Nagkamali lang po ng bahay. Iyon ay isang maliit na kasinungalingan na kailangan. May sakit na ang kanyang ina, ayaw na niyang dagdagan pa ang kanyang alalahanin. Ngunit nang makita ang mga mata ng kanyang ina na patuloy na nakatingin sa kanya nang may pag-aalala, sumikip ang dibdib ni Jose. Ipinangako niya sa kanyang sarili, anuman ang mangyari, hindi dapat madamay ang kanyang ina sa panganib na ito. Matapos masigurong kalmado na ang ina, lumabas si Jose ng bahay at naglakad patungo sa maliit na tindahan ni Aling Nena. Gusto niyang tiyakin na ligtas ang sitwasyon at magtanong kung may iba pang motorista kahapon na napilitang mag-areglo. Pagdating niya sa tindahan, nagwawalis si Aling Nena sa maliit nitong bakuran. Nang makita si Jose, agad na nagbago ang kanyang mukha sa pag-aalala. Iho, kaninang umaga, may narinig akong kaguluhan sa eskinita ninyo. Ayos ka lang ba? Tumango si Jose. Ligtas po ako, Nay. Pero mukhang nagsisimula na silang maghinala. Huminto sa pagwawalis si Aling Nena. Kailangan mong mag-ingat. Hindi lang ordinaryong tiwaling pulis si Santos, marami siyang koneksyon. Kaya nga po kailangan ko siyang ibulgar, matatag na sabi ni Jose, kahit may anino ng takot sa kanyang mga mata. Sa tindahan, nakilala ni Jose ang tatlong motorista na nahuli rin sa illegal na checkpoint kahapon. Nakilala nila ang kanyang mukha. Kuya, ikaw yung pinilit magbayad kahapon, di ba? Grabe yung pulis na iyon. Tapos sa social media, walang nangangahas mag-post. Sinubukan ni Jose na kumuha ng karagdagang impormasyon. May nakatago ba kayong ebidensya? Video o litrato? Isang binatang rider, nasa mga 30 taong gulang, ang mahinang nagsalita. Nakarecord ako, kuya. Pero nang i-upload ko sa group chat namin, may tumawag sa akin, sabi, huwag kang makialam. Kanino galing? Nasa sayo na kung maniniwala ka o hindi, pero hindi basta-basta yung tumawag. Tunog totoong opisyal. Huminga ng malalim si Jose. Mas malaki na ito kaysa sa isang simpleng illegal na checkpoint. May isang tao sa likod ni Santos na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na hindi siya magagalaw ng batas. Ngunit, napagtanto rin niya na ang mga tao ay nagsisimula ng maglakas loob na magsalita. Ito ang punto ng pagbabago. Ibinigay ng binata ang kanyang video kay Jose. Kahit na nanginginig ang kuha at hindi gaanong malinaw, malakas na narinig ang boses ni Santos. Magbayad ka na ngayon. Gusto mong ma-impound? Gusto mong mawala iyang motor mo? 1,000. Bilis. Hindi lamang ito masasakit na salita. Ito ay ebidensya ng boses ng pangingikil. Paulit-ulit na pinanood ni Jose ang video, sinisigurong bawat segundo ay maayos na naitala. Lalong tumibay ang kanyang paniniwala na tama ang kanyang ginagawa. Kinagabihan, nagkita si Jose at Marco sa bahay ni Marco. Hindi gaanong kalakihan ang bahay, ngunit maayos. Naghanda na si Marco ng 2 tasa ng kape at isang salansa ng mga papel. Kailangan nating maging maingat, Jose. Hindi ito biro. Tiningnan siya ni Jose. Handa ako. Inilipat ni Marco ang isang kulay kape na folder.
Ito ang template ng opisyal na reklamo sa BIG. Kumpleto kasama ang mga kalakip. Nakagawa na ako ng ganito dati para sa kaso ng senior ko. Binuksan ni Jose ang folder. Nandoon ang istruktura ng ulat, listahan ng ebidensya, at paliwanag sa mga batas na maaaring magpataw ng parusa sa mga tiwaling pulis. Kung ipapasok natin lahat ito, 3 mabibigat na paglabag ang siguradong tatama kay Santos, sabi ni Marco. Sapat na ba iyon? Dahan-dahang umiling si Marco. Kung tayong dalawa lang ang magrereklamo, malaki ang posibilidad na magbubulag-bulagan lang sila. Hinilot ni Jose ang kanyang sentido. Kailangan ko ng mga saksi. Hindi lang mga saksi, seryosong tingin ni Marco sa kanya. Kailangan natin ang publiko. Kailangan nating mag-viral. Alam ni Jose na tama si Marco. Kung tahimik lang silang magrereklamo, maaaring mawala na lang ang kaso. Ngunit kung maraming mata ang makakakita, hindi ito maaaring pagtakpan ng BIG. Ngunit nangangahulugan din ito ng mas malaking panganib. Naisip ko na rin ang pinakamasamang pwedeng mangyari, sabi ni Marco. Kung malaman ni Santos na tayo ang nagsimula ng lahat ng ito, maaaring gumanti siya. Pero hindi na tayo pwedeng umatras ngayon. Tama ka, mahinang sagot ni Jose. Isang bagay na lang ang kailangan natin. Itinuro ni Marco ang kanyang daliri. Isang koneksyon sa media. Bago maging isang delivery rider, nagtrabaho si Jose bilang isang technician sa isang maliit na computer shop. Doon, may nakilala siyang isang tao. Si Liza, isang dating local reporter na madalas pumunta sa tindahan para magpaayos ng kanyang laptop. Kinuha ni Jose ang kanyang cellphone. Aktibo pa ba siya sa media? Tanong ni Marco. Madalas pa siyang mag-post ng mga report niya sa Facebook. Susubukan kong tawagan. Pinindot ni Jose ang call button. Nag-ring. 1, 2. Hello, sino to? Liza. Si Jose to, yung dati sa computer shop. Oh, Kuya Jose. Nako, ang tagal na nating hindi nagkakausap. Anong meron? Huminga ng malalim si Jose. Liza, may importante akong impormasyon tungkol sa isang iligal na checkpoint. Maraming biktima. Biglang naging seryoso ang boses ni Liza. Ang pinag-uusapan mo ba yung checkpoint sa EDSA Cubao? At may kumpleto akong ebidensya. Natigilan si Liza ng ilang segundo bago nagsalita, Kuya, magkita tayo ngayon din. Saan ang lokasyon? Napangiti si Marco ng may kasiyahan. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop na medyo tahimik malapit sa isang parke. Dumating si Liza na may dalang bag at isang maliit na notebook. Maayos na nakatali ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay nagpapakita na handa na siyang magtrabaho. Sige, Kuya Jose. Simulan mo sa umpisa. Ipinaliwanag ni Jose ang lahat. Ang iligal na checkpoint, pangingikil, kinumpis kang motor, pagbabanta sa pamamagitan ng text, ang pagdating ng mga pulis ng madaling araw, hanggang sa flash drive na ebidensya mula kay Daniel. Nakinig si Liza nang hindi sumasabad. Sa ilang bahagi, nanlaki ang kanyang mga mata. Kuya, kung totoo ang ebidensyang ito, hindi lang ito lokal na balita. Pwede itong maging pambansang kaso. Tumango si Marco. Iyon ang layunin namin. Tiningnan sila ni Liza ng salitan. Pero kailangan niyong maging handa. Kapag lumabas ang balitang ito, hindi na magiging pareho ang buhay ninyo. Maraming reporter ang nakatanggap ng banta dahil sa mga kasong tulad nito. Inayos ni Jose ang kanyang pagkakaupo. Ang motor ko, ang kabuhayan ko, inagaw ng walang dahilan. Kung hindi ako kikilos, daan-daang iba pa ang patuloy na magiging biktima. Handa akong harapin ang panganib. Huminga ng malalim si Liza. Sige, tutulungan ko kayo. Binuksan niya ang kanyang laptop. Pero kailangan nating gawin ito ng may tamang proseso. Hindi ko pwedeng akusahan ang mga pulis ng walang matibay na ebidensya. Kolektahin natin ang lahat ng recordings, lahat ng data, at dadalhin ko ito sa news desk para ma-verify. Kailan lalabas ang balita? Tanong ni Marco. Bukas ng umaga kung sapat ang ebidensya. Ngunit tiningnan niya si Jose ng malalim. Bago ilabas ang balita, kailangan mong umalis muna sa bahay mo kahit isang araw lang.
Kung malaman ng mga taong iyon na ikaw ang nasa likod nito, pupuntahan ka nila. Natigilan si Jose. Nangangahulugan iyon ang paglayo sa kanyang ina, ngunit alam niyang hindi nag-i-exaggerate si Liza. Totoo ang banta. Matapos ang pagpupulong na iyon, umuwi si Jose na may dalang bagong pag-asa. Ngunit pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng isang pangyayari na halos magpatigil sa tibok ng kanyang puso. Nakaupo ang kanyang ina sa sahig. Takot ang mukha, hawak ang isang papel. Jose, may dumating kanina. Pinabibigay ito. Kinuha ni Jose ang papel. Maikli ang nakasulat, malalaking titik na nagpapatunay ng banta. Tumigil ili o babalik kami. Alam namin kung Dengo hawak. Nanginginig ang kamay ni Jose. Tiningnan siya ng kanyang ina na puno ng pag-aalala. Anak, anong ginawa mo? Bakit may ganitong banta? Napalunok si Jose. Gusto niyang magsinungaling, ngunit nang makita ang pagod at maisakit na mukha ng kanyang ina, hindi niya kaya. Tungkol po ito sa checkpoint ng pulis kahapon. Naghahanap lang po ng katarungan si Jose. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Jose ng mahigpit. Kung ang paghahanap ng katarungan ay sisira sa buhay mo, hindi na iyan katarungan, anak. Naramdaman ni Jose na tila tinusok ang kanyang puso. Ngunit, alam din niya na kung walang lalaban, hindi lang ang buhay niya ang masisira, kundi pati na rin ang buhay ng iba. Niyakap niya ang kanyang ina. Nay, magtiwala po kayo kay Jose. Matatapos din po ang lahat ng ito. Pangako po. Kinagabihan, natulog siyang hawak ang flash drive. Hindi talaga siya nakatulog. Kinaumagahan, bago pa man ganap na sumikat ang araw sa syudad, nag-text si Marco. Jose, tingnan mo ang balita. Ngayon na. Agad na binuksan ni Jose ang kanyang cellphone. Sa screen, isang malaking pamagat ang nakalagay. Breaking news, duda ng illegal defeat checkpoint AK pangingikil ng AFID miyembro ng pulisya, Maynila, ebidensya ng video, hindi biro. Ang unang video na ipinalabas ay ang recording mula sa flash drive ni Daniel. Ang pangalawang video ay ang recording ng binatang rider. Malinaw na nakikita ang mukha ni Santos at ng kanyang dalawang kasama. Ang dialogo ng kanilang pangingikil ay malakas na naririnig. Napatakip si Jose sa kanyang bibig, nanginginig ang dibdib. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis lalabas ang balita. Ngunit, nagsimula nang maglabasan ang mga komento ng mga netizen. Grabe. Hindi to checkpoint. Bigal na naka-uniforme to. Isulong ang proseso ng batas. Walang dapat pagtakpan. Saludo sa naglabas ng ebidensya. Sa loob ng ilang minuto, naging viral ang balita. At sa loob ng wala pang isang oras, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng tinitirhan ni Jose. 3 lalaki ang bumaba. Isa sa kanila ay si Sergeant Santos. Tiningnan niya ang pinto ng bahay ni Jose. Tumigas ang kanyang panga, namumula ang mukha. Jose, mahina ngunit puno ng galit ang kanyang boses. Lumabas ka. Ngayon din ni. Nakatayo si Jose sa loob ng kwarto, hawak ang doorknob. Ang laban ay sa wakas ay dumating na. Kinaumagahan, mas mabigat ang hangin kaysa karaniwan. Ang maliit na inuupahan ni Jose ay biglang naging parang isang silid hukuman. Mula sa likod ng manipis na kortina, nakita niya si Sergeant Santos at ang 2 pang pulis na nakatayo sa harap ng kanilang pinto. Tinitigan ni Santos ang pinto nang may pulang mata at tingin na puno ng galit. Nakakuyom ang pareho niyang kamao na para bang handang suntukin ang sinumang lalabas. Nakatayo ang kanyang ina sa loob ng kwarto, hawak ang pinto habang nanginginig ang katawan. Huwag kang lumabas, anak. Huwag kang lumabas. Nanginginig ang boses ng kanyang ina, halos isang bulong na panalangin. Napalunok si Jose. Nakatayo siya sa likod ng pinto, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit, alam niya ang isang bagay. Kung magpapatuloy siyang magtago, hindi matatapos ang banta. Kung tatakbo siya, ang kanyang ina ang maaaring maging target. At sa labas, ang mga taong biktima ng illegal na checkpoint ay umaasa na may isang taong maglalakas loob na magsalita. Huminga ng malalim si Jose at binuksan ang pinto. Pagbukas ng pinto, agad na humakbang si Santos.
Ikaw pala yung nagpa-viral ng balitang yan, ha? Mababa ang kanyang boses ngunit bawat salita ay naglalaman ng nagbabagang apoy. Tumayo ng tuwid si Jose. Kumuha lang po ako ng ebidensya. Trabaho po yan ng isang mamamayan. Halos matawa si Santos. Mamamayan? Isa ka lang delivery rider, nagpapakabayani ka pa. Ha? Lumapit ang isa niyang kasama, namumula rin ang mukha. Pwede ka naming dalhin ngayon din. Detensyon ng 24 oras, walang maraming tanong. Lumabas ng bahagya ang kanyang ina mula sa loob ng kwarto. Nanginginig ang boses. Sir, wag niyo pong saktan ang anak ko. Sinulyapan ni Santos ang ina. Saglit na tumahimik pagkatapos ay umismit. Nay, kung ayaw niyong mawala ang anak niyo, sabihin niyo sa kanya na ibigay lahat ng ebidensyang hawak niya. Humakbang si Jose, ipinwesto ang sarili upang harangan ang paningin ni Santos sa kanyang ina. Wala na po sa akin ang ebidensya. Kumunot ang noo ni Santos. Naibigay na po lahat sa reporter at sa V. Kahit mawala pa ako, nasa lahat na ng dako ang ebidensya. Hinilot ni Santos ang kanyang ilong, halatang pinipigilan ang galit. Akala mo ba hindi ko kayang patahimikin ang mga reporter? Akala mo ba wala akong taong kayang ayusin to? Isang ibang boses ang matalas na pumutol. Pakisabi ulit yan, Santos. Lumingon ang 3 pulis. Sa dulo ng eskinita, 2 putit itim na sasakyan ang huminto. Bumukas ang mga pinto. Lumabas ang 5 taong nakasibilyan na may vest na may nakasulat na impias. Natigilan si Santos. Ang kanyang mga kasama ay kusang umatras. Ang opisyal na namumuno ay lumapit. Malamig ngunit matatag ang kanyang mukha. Nakatanggap kami ng kumpletong ulat kasama ang mga tunay na ebidensya. Ilegal na checkpoint, pangingikil, pag-abuso sa kapangyarihan, at iba pang hindi ka nais-nais na gawain. Tiningnan niya si Santos ng matalim. At ang pinaka-interesante, pagtatangkang manakot ng saksi. Nawala ng salita si Santos. Nakabukas ang kanyang bibig ngunit walang lumalabas na tunog. Senior Master Sergeant Santos, pagpapatuloy ng opisyal. Sumama ka sa amin. Sinubukan ng isang kasama niyang magsalita. Sir, hindi po pagkakaunawaan lang to. Kami po 2 opisyal ang agad na humawak sa kanyang braso. Ikaw rin. May ulat na nanakot ka ng sibilyan. Nagsimulang sumigaw si Santos, patibong to. Hindi ako nag-iisa. Alam niyo kung sino ang nasa likod ko, hindi ba? Hindi niyo ba naiintindihan? Kaya nga kami dumating dahil naiintindihan namin, malamig na sagot ng opisyal ng I. Nagpumiglas si Santos, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga opisyal. Pinusasan ang kanyang 2 kamay. Nagsimula ng magdatingan ang mga residente mula sa dulo ng eskinita. Nang makita ang proseso ng pag-aresto, ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ayan yung nangotong kahapon, nahuli na rin sa wakas. Kawawa yung mga biktima niya. Tiningnan ni Santos si Jose nang may mga matang nag-aapoy sa galit. Akala mo tapos na to? Ha? Ibabalik kita sa D. Tinapik siya ng malakas ng opisyal ng I sa balikat. Tama na. Nang dalhin ang sasakyan ng D ang 3 pulis, nang hina ang mga tuhod ni Jose. Sumandal siya sa pader ng kanyang inuupahan. Lumabas ang kanyang ina na nagmamadali at agad siyang niyakap. Diyos ko, anak, tinakot mo ako. Hinawakan ni Jose ang 2 balikat ng kanyang ina. Naik, tapos na po ang lahat. Tinitigan ng kanyang ina ang mga mata ni Jose ng matagal. Gusto ko lang naligtas ka, Jose. Yun lang. Hinalikan ni Jose ang likod ng kanyang kamay. Ligtas po kayo, Nay. Iyon po ang pinakamahalaga. Nagsimulang lumapit ang mga residente. May mga tumapik sa balikat ni Jose, may mga tumango bilang paggalang. May nagsabi, salamat kuya. Kung hindi dahil sa'yo, baka biktima pa rin kami hanggang ngayon. May iba pang nagdagdag, ang tapang mo. Hindi maraming tao ang mailakas ng loob na labanan ang mga tiwaling pulis. Ngunit, umiti lang si Jose ng bahagya. Alam niyang ang katapangang ito ay hindi lamang sa kanya.
Nariyan si Marco, si Aling Nena, ang mga residente na tahimik na nag-record, si Liza na nagbalita. Lahat ay naging bahagi ng paglaban na ito. Isang linggo ang lumipas. Ang balita ng pag-aresto kay Santos at sa kanyang mga kasamahan ay kumalat sa buong bansa. Tinalakay ito ng pambansang media sa loob ng ilang araw. Maging ang hepe ng FFI ay naglabas ng opisyal na pahayag, ang kasong ito ay ipoproseso hanggang sa dulo. Ang pangalan ni Daniel, ang binatang nawala dahil sa takot, ay muling lumitaw at nagpadala ng mensahe kay Aling Nena. Salamat po. Nagamit din sa wakas ang ebidensya ko. Ang mga kinumpiskang motorsiklo ay natagpuan sa iligal na outpost, kasama na ang motor ni Jose. Nang ibigay ng mga opisyal ang motor pabalik, halos maiyak si Jose. Ang motor na iyon ay hindi lamang isang kagamitan sa trabaho, ito ay simbolo ng dignidad. 2 araw matapos humupa ang kaso, dumating si Liza sa tinitirhan ni Jose. May dala siyang isang bagay, isang maliit na notebook. Gusto mong malaman ang isang nakakatuwang bagay, sabi niya habang nakangiti. Ang balita natin ay pinanood ng 3 milyong tao sa loob ng 24 na oras. Talaga, bahagyang natawa si Jose. At maraming residente ang nagsimula ng maglakas loob na mag-report. Nagsimula ka ng isang bagay, Jose. Umiling si Jose. Isa lang po akong ordinaryong tao. Kaya nga naging pambihira ang kwentong ito. Tiningnan siya ni Jose. Salamat, Liza. Kung wala ka, hindi tayo makakarating sa balita. Umiti ng mainit si Liza. Lahat tayo ay may papel na ginampanan. Nakauwi na pala ang motor mo, ha? Sumagot si Jose ng isang ngiti. Salamat sa Diyos. Isang hapon, sinamahan ni Jose ang kanyang ina sa Barangay Health Center para sa isang check-up. Paglabas nila sa silid pagsusuri, isang batang ina ang lumapit sa kanya. Kuya, salamat po. Ang asawa ko po ay naging biktima rin ng checkpoint na yan. Natakot po akong magsalita, pero ngayon gumaan na ang pakiramdam ko. Umiti si Jose, naging mainit ang kanyang puso. Hindi siya naghahanap ng pagkilala, ngunit ang makita ang mga taong muling nakakaramdam ng kaligtasan, sapat na iyon bilang kapalit. Kinagabihan, matapos matulog ang kanyang ina, umupo si Jose sa harap ng kanilang bahay. Dahan-dahang umihip ang hangin. Ang tunog ng mga kuliglig ay naririnig mula sa maliit na hardin sa tabi. Dumating si Marco na may dalang 2 baso ng mainit na salabat. Alam mo ba, Jose, sabi niya habang umuupo. Ano? Proud ako sa'yo. Bihira akong makakita ng taong totoong matapang. Bahagyang natawa si Jose. Hindi naman ako matapang. Matapang ka, mahinang sagot ni Marco. Dahil natatakot ka pero tumuloy ka pa rin. Iyon ang kahulugan ng katapangan. Natigilan si Jose. Tumingin siya sa kalangitan. Siguro, ayoko lang maranasan ng iba ang naranasan ko. Tinapik siya ni Marco sa balikat. At dahil dyan, hindi na magiging pareho ang buhay mo. Ngumiti si Jose. Sana, para sa mas mabuti. Tumango si Marco. Inshallah. Sa gabing iyon, sa gitna ng malumanay na hangin at mas payapang puso, tiningnan ni Jose ang mga bituin sa itaas. Sa gitna ng kadiliman ng gabi sa Maynila, alam niya ang isang bagay.